Hi guys! So today's video ay magpapaksiw tayo ng galunggong. So, ito yung galunggong ko. Yan. Nakita nyo ba yan? Fresh na fresh, no? Nandito kayo sa Jomarica. Wala kayong makitang fresh na isda. So, yan. Galunggong na fresh. Kabaliktaran ng fresh. And of course, meron tayong black pepper. Asin. So, ito yung gamit naming asin, yung coarse kosher salt. Sabi ng asawa ko, healthy daw itong asin na to. Kaya ito yung binibili namin tuwing mag-grocery kami. And bawang, sibuyas. Wala akong luya. So, yun. So, sana hindi siya maglansa. Kasi wala akong luya. Hindi kami nakabili last time nung bumili kami. And suka. Spiced vinegar. So, yun. So, ito, nabili namin last time sa Asian store. And, yes. So, wala ka talagang mahanap dito na fresh na isda. Tulad dito, galunggong. So, I guess, tong galunggong is galing pa to sa Asian country. So, yun. Kasi yung mga ganitong isda na ganito kalalaki, wala naman dito sa sa Jomarica eh. Kaya siguro galing pa yan, parang in-import dito, tapos tumagal sa fridge ng mga ilang na siguro yan, kaya ganyan. So nung hinugasan, na siya, hindi na pero so yun, try kong magpaksiw ngayon kasi na-miss ko yung paksiw na isda. Kasi nung dumating ako dito, puro ngayon ako nakakain ng isda. Sabi ko doon sa asawa ko, bumili naman tayo ng isda, sabi ko. Kasi ayoko ng puro karne. Kasi okay sa akin yung puro gulay. Ayoko lang yung purong karne araw-araw. So feeling ko nanghihina yung katawan ko sa purong karne yung kinakain sa araw-araw. Kasi sila, 'di ba? Mahilig sila sa mga karne, mahilig sila sa frozen, mahilig sila sa fries, sa mga burger, sandwich, ganun. Is ako naman, hindi ko naman kaya yung ganung pagkain. Ayoko naman kumain ng ganung sa araw-araw. At saka tayong mga Pilipino, hindi tayo nabubusog yung tiyan natin. Walang kabusugan kapag ganun yung mga pagkain na kinakain natin. Tulad ng mga fries, mga burger, mga pizza roll. Yun. So, pero kahit na ganun, tinatry ko pa rin magluto ng mga Filipino food gaya ng pansit, afritada, yun, mga lumpia na may mga gulay. So, para yung asawa ko makakain ng gulay kasi may pagkapihikan. Ang hirap kainin. Pag mga yung tulad ng mga masabaw, yung mga nilagang baboy, mga sinigang, mga tawag dito, yung tinolang manok, basta mga masabaw ayaw niya. So gusto ko sana kumain din siya ng ganun para ba gulay, maganda sa katawan. So yun, bala ko nga sanang bala kong tinolang manok. Gusto ko sana yung ihalo yung malunggay, kaso
Walang malunggay dito, guys. Saan kaya ako makakabili ng... Meron kayang buto ng malunggay na pwede siyang itanim? Kasi, nagtingin ako sa Amazon, meron mga seeds ng, tulad ng mga gulay dyan sa Pinas, tulad ng okra, sitaw, talong, alugbate, yun. Tapos, ano pa ba yung iba? Yung mga gulay sa Pinas dyan, meron ako nakita sa Amazon ng mga seeds. So, pero wala akong makitang malunggay. So, gusto ko pa naman sanang magtanim ng malunggay kasi 'di ba yung malunggay masustansya sa katawan. So, yun, pag gusto ko magtinolang manok, malunggay. Kasi sa Pinas, ganyan lagi. Pag magtitinola ako, malunggay talaga lagi. Yung nilalagay kong gulay sa tinola, aside from papaya. Kaya yung malunggay ng kapitbahay, abay, ubos na ubos na yung mga dahon, puno na lang. So, alam mo, may nangyari sa Pinas, doon sa kapitbahay, di ba uso-uso doon sa kapitbahay, pag di mo alam kung sino yung kumbaga, pag naandyan lang siya sa gilid ng kalsada, yung, alam mo yun, yung libre kuha yung mga taong nadaan. So, nagtinola ako. So, naubos na yung yung dahon ng malunggay ng kapitbahay. So, wala na akong makuhanan kasi na siya. Mahilig talaga ako. Okay lang naman sa kanila kasi hindi naman sila nagugulay ng malunggay. Kaya ako ang hilig kong maggulay ng malunggay. Kaya ang ginagawa ko, humihingi ako sa kanila ng dahon ng malunggay. Okay lang naman kasi lang naman siya, nagugulang lang naman yung dahon ng malunggay, so hindi nagugulay. So kaysa naman gano'n, hingin ko na lang. So yun, magkapit-bahay na naman, katapat bahay. And then naubos na yung sa may bababa. So meron namang dahon pa sa medyo taas, pero yung parang baby pa siya na dahon. So yung ginawa ko, meron doon sa may I don't know kung sinong may-ari kasi gilid siya ng kalsada eh. Doon lang din, malapit lang din sa amin. And then yung ginawa ko, parang lang kasi siya, yung mababa lang siya. So yung kayang-kaya mo siyang kuhanin. So yung ginawa ko, kumuha ako mga 5 siguro, yung 5 ang tawag doon, yung 5 tangkay ng yung parang pasanga-sanga niya na gano'n, yung may dahon. And then, alam niyo ba, kinabukasan hindi kinabukasan, mga pagalipas ng mga susunod na araw. So, magugulay na naman sana ulit ako ng malunggay. Mahilig talaga ako maggulay ng malunggay. So, gugulay na naman sana ulit ako. Pagtingin ko, hala, putol na. Naputol na yung malunggay. So, which means, ayaw nang may-ari magpakuha. So, yun. And, yung area na yun kasi is hindi naman lupa nung nagtanim. So, parang pagmamayari ng ibang tao. So, yun. Kumuha ako. Since naman na hindi naman nila lupa yun. So, yung pagtingin ko, putol na yung malunggay. So, wala na mapagkuhanan. So, yun. Na-share ko lang since nabanggit yung malunggay. So, yun. Tapos na ako maghiwa, lagyan natin ito. Napaka-asim nito. Sarap nito sa paksiw. Sarap. So, yun. And asin. And, meron pala akong siling haba. So, ito na lang yung natitira kong siling haba. So, hahalo ko.
Ihalo ko dito sa aking paksiw. Ayan. Tapos, itong buong paminta. So, yun. So, yun guys. Ito na. Wait lang. So, ito na yung paksiw. Diba? No, hindi na siya fresh. Namumula na yung mata ng isda. Oh. Kasi tagal-tagal na siguro yan. Doon sa tindahan. Tumagal na. So, yun. And, so, yung gagawin ko is papakuluan ko ito ng ilang minuto. So, ito muna yung ilaw para maliwanag yan. And tubig. Okay. So, dito lang ako kumukuha ng tubig kasi meron namang hot dito. Hot and cold sigarito. Okay lang, di naman maselan yung aking tiyan. Yun. Konting tubig. And so, yan na siya. Ayan na. Ayan. Ayan. So, yan guys. So, may pakita ko sa inyo yung pag naluto na siya. So, yan na guys. Kumukulo na. Malapit na itong maluto. Ayan. Try natin. Tikman natin. Tikman natin kung masarap. Perfect. Sarap. Sarap kasi ang asim nung asim nung suka at saka medyo maanghang siya. Sarap pala ng suka na yun. Pampaksiw. Sukang ano ba yun? Sukang anghang. Spiced vinegar. Ang sarap niya. Sarap ng paksiw ko, guys. Paparami na naman ng kain. Sakto nagugutom ako. Pero kumain ako ng tanghalian. Ewan ko ba nagugutom na naman ako. Pag hindi ako, bala ko sana kumain na lang nung meron pa kasing spaghetti sa ref. Meron pang macaroni. So, balak namin ng asawa ko kainin na lang muna yan bago magluto. So, ako kasi pag hindi ako kumain ng kanin, baka mamaya gutumin na naman ako ng madaling hating gabi. Sanay na sanay yung tiyan ko sa kanin. Sarap ng paksiw. So, kayo ba? Paano kayo magpaksiw yung tuyong-tuyo o yung medyo may sabaw ng onte? Ako kasi gusto ko medyo may sabaw ng onte, lalo na pag masarap yung masarap yung paksiw. Sarap niya ihalo sa kanin. Nakakagana. Ang sarap siguro lalo nito kung preska tong galunggong. Pero okay na kasi masarap naman siya kahit namumula na yung mata ng galunggong. Ang mahal pati dito ng isda. Alam niyo yun? Ito ay, magkano ba to? Kano ko to nabili? Kasi nagbili kami ng nagbili kami ng hipon. So, nasa $9. $9 na. Ano po yung purse? So, nagbili kami ng hipon. Yes, so $9 siya. So, ito. Ayan. So, $9. So, mahal din. May kamahalan din yung mga dito. Pag bumili ka tulad niya, mga hipon, mga
alimasag. So, huwag mo na lang i-convert sa Pinas. Kasi ano talaga, mahal talaga. Unlike dyan sa Pinas, pag meron kang 200 pesos, marami na yung hipon mo. Marami na yung isda mo. Dito, tulad itong galunggong na to, siguro pag i-convert mo siya sa peso ay aabot siya gaya ng gaya ng itong hipon is $9. So, convert na lang natin siya sa, yung $1 is 50 pesos. So, 50, 100, 200, 300, 400. So, mga 400. So, mga 500 siya. No? Kasi, mga 500 plus. Kasi, yung, may butal pa eh. Yung $1 is 50, more than 50 something in peso yung palitan. So, yun, na more than 500 peso. Yun yung hipon na yun na $9. So, ito, I guess, maybe, mga nasa, 300 or, yes, sa mga ganun. Mga 300. And, lang siya. 5 peraso. So, yun. So, mahal dito. Kaya, tipid-tipid. So, ako lang makakain dito. Kaya mga ilang, ko na to. So, ulam ako ngayon, and then meron pa akong pambukas. At least, okay na to kasi isda. Ayoko lang ng purong karne. Kasi, alam nyo naman kung purong karne yung kinakain natin. Which is, good naman yung karne sa katawan natin, pero wag lang madalas. Kaya, yun. So, sa 1 month na ako dito, sa loob ng 1 buwan na yun, yung kinain ko dito nung dumating ako, purong karne. So, ngayon, gusto ko naman isda. Okay lang kahit isda, gulay. Wag lang yung purong karne. So, luto na. Luto na siya. So, nagtira ako ng kaunting sabaw. Ayan. Yan, may kaunting sabaw. Kasi, ang unti. Dapat pala kanina pinatay ko na. Kasi ang sarap ng sabaw niya, guys. So, yan lang. Kain muna ako and sarap-sarap ng ulam ko. Ayan, so ito na, guys. Sarap. Bango. So, meron akong kanin and paksiw and yan. So, organic orange juice. And so, yan. Okay, kain po tayo. So, magkakamay ako kasi ang sarap magkamay. Lalo pag paksiw yung ulam. Kunin ko muna to. So, totoo ba yung sabi nila na yung daw dito? Yung pamintang, ano ba yun? Yung pamintang buo dito is hinahaluan nila ng papaya seeds. Parang tulad nito. Hindi ko alam kung ano ito, kung paminta ba to. Kasi, ito paminta siya. Ito, to. Ito alam ko paminta to eh. Yan. Yan yung itim. Pero ito, parang hindi siya eh. Ayan o. Ewan ko lang kung totoo. Kaya merong Pilipina dito na hindi bumibili ng pamintang buo. Kasi sabi daw, hinahaluan daw ng buto ng daw, papaya. Harap. Harap. Harap ng kamay pagka pinaksiw yung ulam. May andyan na yung asawa ko. Siguro mamaya. Means madalas, yan. Mga 3 kasi. 3:40, ganyan. Labas na yun sa trabaho. Kaya, 4, nandito na yun sa bahay. Malapit lang naman yung niya. Yung workplace niya. Mga lang 15 minutes. 15 minutes yung biyahe.
Harap. Kinakain nyo rin ba yung sili? Manghang siya. Anghang. Minsan pag nagsisinigang ako, nilalagyan kong ganito. Tapos, pag umukuha ako, nilalagay ko siya sa bowl. Ginagawa ko, pinipisa ko tong sili para umanghang sa bawat ang masarap higupin. Yung maasim plus maanghang. Sarap. Tapos tumutulo yung ano. Tumutulo yung nagkakaroon ka ng runny nose. Sarap. Masarap yung paksiw kapag sobrang asim ng suka. Tsaka, dapat damihan mo yung paglagay ng suka. Pag nilagyan mo man ng, pag nilagyan mo man ng tubig, dapat kaunti lang. Kaunting-kaunti. Kasi pag ano naman, yun na. Nagkakaroon ako ng runny nose kasi anghang. Kaya mag-aano siya. Yung asim ng suka mo, magiging matabang siya pag marami kang tubig na nilagay. Yung iba naman pag paksiw, hindi na nila nilalagyan ng tubig. Purong suka. Sarap. So yun. Ubos ko na. Ang naubos ko na lagay yung ano dito. Yung sabaw. Sarap yung sabaw eh. Dapat kanina pinatay ko na siya para medyo marami-rami pa yung sabaw. Guys, since mauubos ko na hanggang dito na lang yung aking video. Thank you for watching and God bless you all.